Hello, hello, Cancer Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong yearly reading for 2026. Nako, ano po naghihintay para sa inyo sa taong yan? Let's see. Inhale and exhale. Spirit Guide, Holy Spirit, ibigay natin kay Cancer ang sagot sa kanilang tanong at ang mga mensaheng dapat nilang malaman today. At the center, meron po kayong, wow, the Three of Swords. Huwag mo tong katakutan. I-explain ko yan sa inyo later. This will be good. In the area of what you need to focus, the Four of Wands. Beautiful, beautiful, beautiful. In the area of what you need, you have the Two of Cups. Yes, napakaganda. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Queen of Cups. In the area of your near future, meron po kayong the Knight of Wands. Beautiful. In the area of your challenge, you have the Ace of Swords. In the area of your fortune, meron po kayong the Page of Pentacles. Lovely. In the area of your divine messages, meron po kayong the Seven of Pentacles. At ang outcome nyo po for the year, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Cancer, maraming salamat po muna sa lahat po ng iyong donation, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Nako, yan talaga yung mga pinakamalaking kind of support na pwede nyo po ibigay sa akin sa tuwing meron tayong libreng reading for Cancer dito sa ating channel. Thank you rin po sa mga nagla-like, saka rin po sa mga nagko-comment, malaking bagay din po yan. So, at the background of your energy, meron po kayong, wow, the Ten of Cups. This year, Cancer, kayo po'y binibilinan ng iyong spirit guides na piliing maging masaya. Hanapin mo yung genuine happiness na para sa'yo. Hindi yung kakarampot, hindi yung may kahati, hindi yung conditional, hindi yung talagang totoong genuine happiness na karapatan mong makuha. Panahon daw to para abutin natin yung mga pangarap natin na gusto talaga natin without compromising para sa iba. Panahon daw to para ibigay sa sarili natin yung mga gusto natin and abutin natin yung mga pangarap natin ng may positivity. Makakatulong din daw kung nasa sayo yung buong suporta ng family mo. Okay? Maganda rin kung lahat kayo ay okay with the family, talk to them, bond with them this year. Malaking, I don't know why, narinig ko may malaking family event this 2026 ang mahaganap para sa'yo, Cancer. A family wish will happen. And parang makakaalpas kayo ng pamilya sa isang mabigat na sitwasyon nitong 2025. Pagdating ng 2026, a much better life for you and your family. So congrats po para sa inyo. Okay? I-clarify natin to with a card of the year. Meron po kayong cleansing. Yes, tamang-tama. Cleansing. Cleanse your mind and spirit. Remove negative energy. Kaya talagang sa background mo, kaligayahan ang kailangan mong payabungin kasi nanggaling ka sa isang very negative or mahirap or nakakapagod na sitwasyon nitong 2025. So, ngayon 2026 parang a renewed life, a renewed faith, a renewed energy, kumbaga. Especially in your center, you have the Three of Swords. So talagang may mga pinagdaanan kang masakit at mahirap and hindi mo akalaing makakalagpas ka dito. And your spirit guides are telling you this 2026 ang panahon ng paghilom, panahon ng paggaling, panahon ng pagbangon. No? Kung ano man po itong masakit na bagay na kinaharap mo nitong 2025, asahan mo pagdating ng bagong-bagong taon, you will experience a brand new life kung saan doon mo mararanasan na, okay pa lang mag-move on. Survivor pala ako. Nakalagpas na pala ako sa mabigat na parte. Ito, unti-unti ko na ulit nire-rebuild ang buhay ko at pinapaganda ulit. So, sabi ng yung spirit guides, panahon to para makalimot, panahon to para umabante sa buhay without carrying the pain of the past. Okay? So, napakaganda ng 2026 mo. Kaya sabi ko kanina, huwag mo tong katakutan kasi maganda siya. Isa siyang mapagpalaya. Yan, mapagpalayang energy. Cleansing, nililinis mo yung puso mo, yung kaluluwa mo, yung isip mo,
at nilalayo ang sarili sa mga mabibigat na pinagdaanan nitong nakaraan. Okay? Clarify natin siya. The Three of Swords, pa-clarify, Holy Spirit, Spirit Guides. Siya nga pala Cancer, since ito po ay bagong-bagong yearly reading, i-manifest mo na sa baba yung mga bagay or mga wish mo na gusto mong i-manifest. I-post mo dyan, I manifest this 2026 blank ay mangyari para sa akin. Sabihin ko sa inyo, soon babalikan mo to, yung comment mo dyan, and makapasabi ka na yes, natupad din. Congrats po para sa inyong lahat. Three of Swords. The Four of Wands. Four is here telling you you are protected, you are guided, the divine power is with you, giving you the divinely protection that you need. Kaya okay ka with your family, okay? Si Four of Wands confirming our Three of Swords. Sinasabi dito na imbes na pagtuunan mo ng pansin yung mga negative things from what happened in the past, panahon to para magsaya ka ulit. More time with family, with friends. Time to appreciate yung mga bagay na meron ka na worth celebrating. Okay? Hindi ka kapos, hindi ka wala, hindi ka loser, hindi ka mahina. May mga bagay kang dapat ipagpasalamat at may mga bagay kang dapat ipagbunyi na meron ka sa buhay mo. Okay? Napakaganda nito. In the area of what you need to focus, meron po kayong the Four of Wands. Si Four of Wands, sinasabi ng yung Spirit Guides Cancer na this time around, kailangan mo mag-focus sa ating mga goals this 2026. Sabi ko nga sa inyo, para ito yung pagkakataon para maging mas malinaw sa'yo kung ano yung mga gusto mong maganap na magdudulot sa'yo ng walang hanggan na kaligayahan. It's all about genuine happiness. Sa panahon to para maglaan ka ng oras, effort, time, money, doon sa talagang totoong magpapaligaya sa'yo ng mga goals. Kasi marami sa atin, yung mga goals natin ay hindi para sa atin. Sometimes para sa anak, para sa magulang, para sa mga responsibilidad. Pero ano yung mga goals mo, personal, Cancer, na gusto mong maabot? Na talaga namang complete happiness ang dulot. Yan yung mga bagay na dapat mong pagtuunan ng pansin this year. Okay? Clarify natin siya. The Four of Wands being clarified by. Siya nga pala Cancer, saan po kayo nakatira? Kamusta po kayo today? Saan po kayo nanonood ng ating special reading? Comment down below po. Four of Wands. The Knight of Pentacles. Yes, focus on your growth, on your step forward. Masinsinang plano. For example, ngayong taon, balak mong bumalik sa pag-aaral as nurse. Mag-nursing ka, halimbawa. So, kailangan ngayon pa lang, hinahanda mo na yung plano, konkretong plano, paano mo yan magagawa. Anong school? May budget ba? Carry ba today? Ano yung mga paghahandang ginagawa mo? Yung documents mo, yung legal papers mo, okay na ba yan? So, dapat lahat yan binubuting-ting mo na paunti-unti, no? Pero sabi ng yung spirit guides, huwag ka daw magmamadali. Kasi ang nagmamadali, nako, wala namang pinapatunguhan ang rush decisions. Ang maganda dito, paunti-unti mo siyang gawin, dahan-dahan, para kung ano man yung maliit o malaking detalye, ay matignan mong mabuti. Para sure ball ang pag-cross mo sa finish line mo. Okay? So talagang ito yung taon ng pagkilos mo, Cancer, sa katuparan ng isang pangarap na kayang-kaya mong abutin. Kitang-kita ko dito, doable siya, attainable siya, reachable siya. Kailangan lang talaga ng tiyaga at dedikasyon mo. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the Two of Cups. Si Two of Cups, sinasabi ng yung spirit guides na panahon to para makipag-usap. Makipag-usap ng tama sa kaibigan, sa magulang, sa kapatid, no? Some of you, sa mga single dyan na Cancer, I'm seeing here new love potential. Kung kayo po yung naghahangad ng pag-ibig sa 2026, no? Makaka-move on ka na from something painful and you're gonna meet someone na talaga namang swak or para sa iyo talaga. This is a soulmate energy. So congrats po para sa inyo. Para naman po sa mga ibang Cancer dyan na hindi naman pag-ibig ang hinahanap, sabi dito, there will be a lot of communication for you ngayong taon. Whether negotiation, agreement, interview, ganyan,
or pagbebenta, may binebenta ka ba? And nakita ko na you're gonna meet someone na talaga namang bibilib sa'yo and you will get what you wanted from this communication. So congrats po. Ang armas mo ngayon, Cancer, sabi dito, good communication. Basta marunong ka makipag-usap ng tama, hindi ka nami-misinterpret, hindi ka nag-jump into conclusion, hindi ka nagmamadali. Sure ball ang tagumpay. Kailangan talaga ito ay pinag-uusapan. Narinig ko din na yung mga topic daw sa family mo o sa buhay mo na kailangan mo nang i-address with someone. Kailangan nyo na daw pag-usapan. Um, Iharapin yung issue para once and for all, okay na daw kayo. That's what I'm hearing for you, okay? For the Cancer, Two of Cups being clarified by tumalon. Yes, nakabaliktad na King of Swords. Yes, sabi ng yung spirit guides, kailangan talaga um, magkaintindihan daw kayo ng someone na ito. Especially this year. Kung ito man po ay love life mo, halimbawa meron kang long-term partner and hindi mo alam kung saan niya balak dalhin ang inyong relasyon. So parang ikaw, imbis na harapin, parang ikaw mismo umiiwas ka. Naguguluhan ka na, pero gusto mo nang malaman yung sagot, pero ikaw mismo ayaw mo ring harapin. So parang ganyan. So kung meron ka pong kakausapin this year na mahalagang tao sa buhay mo, nakita ko dito na ikaw mismo daw ang mag-initiate ng conversation. Ilatag nyo na sa lamesa kung ano talaga yung mga issue para maliwanagan ka na at malaman mo na yung next big step mo sa ugnayan na ito. Maaring coworker, best friend, lover, pwede rin, or kaibigan. Basta nakita ko dito, meron kang someone na meron kayong misinterpretation or miscommunication na kailangan linawin. Kasi malaking parte ng buhay mo tong taong ito. Okay? Napakaganda for you. In the area of what's affecting your current energy, the Queen of Cups. Ngayon, balak mo nang pahalagahan ng puso mo. Balak mo nang mag-move on from something na nakasakit sa'yo. Maraming bagay or aspeto ng buhay mo ang kinakatakutan mong gawin. Maybe because of this pain. Parang ayaw mo mag-try nito, ayaw mo nang sumubok niyan, ayaw mo nang mag-step forward dito kasi nga baka masaktan ka ulit. Nakita ko yung mga fear, nakita ko yung inhibitions. You're trying to protect your heart. You're trying to protect yourself. Pero sa puntong ito, sabi ng yung spirit guides na isipin mo na lang natuto ka na from the past. Huwag mo daw laging isipin na mangyayari yon sa mga bago mong gagawin. You need to enjoy your life and have fun again. Magmahal ka ulit. Buuin mo ulit ang puso mo at mag-move forward ka ulit. Kamahal-mahal ka, marunong ka, magaling ka, masipag ka, matyaga ka. So, nakita ko dito na kayang-kaya mong ibalik ulit yung ningning at saya ng buhay mo this 2026. Kung ano man yung mga pinagdaanan mo this 2025, mababaon yan sa limot and masasabi mo na lang na, okay, okay na pala ako, mag-move on na ako. Okay? It's all about following your heart, following what makes you happy. Okay? So, narinig ko dito, don't deprive yourself of the happiness that you want for yourself. Alam ko, naglagay ka na ng malaking bakod sa puso mo para hindi ka masaktan. Pero, sa ginawa mong yan, parang nililimitahan mo rin yung mga pwede mong maranasan na kaligayahan. Yan, especially here, yes. Tumelapon, Page of Wands. Ngayon, maging excited ka, maging explorer ka, learn to enjoy life again. Go out, have fun, explore the world, and maging go-getter ka this time. No? I know na you're guarding yourself too much, pero sabi dito, baka kaka-guard mo, manghinayang ka sa mga oportunidad na mapapalagpas mo dahil lang takot ka mag-try. You need to open yourself and try new things, try new experiences, at doon mo makikita kung ano talaga yung para sa'yo moving forward. Okay? In the area of your near future, the Knight of Wands. Napakaganda nito. Asahan mo, mga 12 days, 12 weeks, or 12 months, pagkapasok ka ng 2026, na may darating sa yung magandang balita. Okay? Magandang balita that will make you so excited and passionate. Kasi parang, eto na yung clean slate eh. Pagkatapos mong maghilom at talaga namang subukang ibalik yung sigla ng buhay mula sa mga nangyari sa past, dito parang meron darating na bago.
At yung bagong-bagong bagay na to, ang magpapanumbalik nung saysay ng buhay or direksyon na para sa'yo. Parang, gets ko na kung saan ako pupunta. Ito pala yung bago kong pagkakaabalahan this year. Mukhang maganda to mukhang promising to. Akin to. Ganyan. So, you need to accept this new blessing, new opportunity na magdudulot sa iyo ng extreme happiness and family wish coming true. So, congrats po. Kung ano man tong darating na magandang balita, maaaring through text, chat, email, or personal, no? Yan ang magdudulot sa iyo ng parang, yes, God, thank you. Nakalagpas na ako sa pain. Heto na ako doing another thing, doing something else. Okay? So, congrats po sa inyong lahat. Knight of Wands being clarified by the Fool card. Yes, tamang-tama ito. Talagang may mga bago kang gagawin. It requires you to trust yourself. Kahit unclear yung mga bagay-bagay, kahit hindi ka ganun kasigurado, pero kung naniniwala ka na ito na yung moment mo to make a move, to sumugal, mag-risk, and to start something na talaga namang unfamiliar or hindi ka ganun kasigurado, pero ready ka, ito na yung time for you. So congrats po. May paparating talaga na bold decision and bold move na talagang magpapaabante sa buhay mo. So congrats po para sa inyo. Babangon, babawi, lalarga ang buhay. I-claim mo yan. It's gonna be yours. In your challenge, meron po kayong feathered omens and confront your fears. Sabi dito, kailangan mo daw buwagin yung mga ilusyon sa buhay mo. Yung mga bagay na hindi totoo. Yung mga bagay na marirealize mo na, ay mali pala yun. Ay, akala ko mahal ko siya, hindi pala. Ay, akala ko totoo siya sa akin, pero hindi pala. Ay, akala ko mag-enjoy ako dito, pero hindi na ngayon eh. So, kung ano yung mga ilusyon na mabubuwag, harapin mo yung truth. And those truth sometimes ay may kakambal na mga takot. Sabi mo, kaya ko ba to? Tatanggapin ko ba to? Ready ba ako for the truth? You need to confront the truth, confront your fears, para once and for all makalarga ka na. Okay? Para hindi ka na maharangan ng mga yan moving forward. In your challenge, meron po kayong the Ace of Swords. Ace of Swords, sinasabi sa'yo, ang challenge mo for the year ay kalinawan. Kalinawan sa mga bagay-bagay na dapat mong maunawaan. Especially may mga communication ka, so dapat clear ka makipag-communicate. With your plans, dapat clear sa'yo kung paano mo to dadaanan patungo sa iyong success. Dapat din clear na sa'yo na bitawan na natin, ipahinga na natin yung pusong yan. Ipahinga na natin yung issue. Ipahinga na natin yung nangyari. Time na for us to have this peace of mind and clarity in our heart na okay na ang lahat, aabante na tayo. Okay? You need to let yourself go and lumaban ka ulit sa buhay. Okay? Hindi pa huli ang lahat. Kaya mo pa to. Kung ano man daw yung pain and suffering that happened this 2025, ito na yung panahon para lalo pa tayong tumapang, lumaban, abutin yung mga goals natin. Okay? This is a card dapat of breakthrough. Pero dahil nasa challenge siya, ibig sabihin, nasa sayo, Cancer, yung power para makalabas ka sa problema na yan o mananatili ka. Yan ang challenge para sa'yo this 2026. Okay? Clarify natin siya. Ace of Pentacles. You have the Five of Pentacles. Yes, you feel so alone. Sometimes, feeling mo ikaw lang gumagawa mag-isa, walang tumutulong sa'yo, no one is checking you, no? Wala man lang tumitingin kung okay na ba si Cancer, kamusta ka na Cancer, wala eh. Feeling mo you're so left out, kaya lalo ka naguguluhan, and gusto mong bumangon pero hindi mo alam kung ano yung paraan para makabangon. And this year, you need to find this clarity. You need to trust yourself even more. Gamitin mo daw yung mga strength mo kaysa yung mga weaknesses mo. Kasi kung puro nega daw lagi mo iisipin, lalo kang hindi makakita ng clarity. Okay? So, baguhin natin ang ating isip. Kailangan pamayanihin natin yung mga kaya natin gawin para magtagumpay tayo. Okay? In your fortune, you have Gates of Triumph and Wise Leader. Marunong ka daw, mahusay ka daw, maparaan ka. Isa kang uri ng leader na
I mean, maraming tao sa paligid mo ang mataas ang tingin sa'yo, believe sa'yo, dahil mahusay ka daw, marunong ka daw, madiskarte ka daw, maparaan ka. So, yung abilities mo ang magbubukas ng bagong pintuan para sa'yo. So, napakalinaw dito, Cancer, na ikaw, hindi ibang tao, ikaw ang kayang magpaganda sa antas ng buhay mo this 2026. Okay? Doors are opening for you. So, i-claim mo to. May pinto ang magbubukas. Kailangan mo tong pasukin. Maging matapang ka to enter it. Okay? In your fortune, yes, new door, new opportunity. No? Meron kang bagong seed o buto na itatanim para sa buhay mo. Maaring bagong trabaho ito, bagong project, bagong pagkakakitaan, or bagong gagawin mo this 2026 sa talaga namang worthwhile, no? Ipa-prioritize mo daw to. Nakita ko talaga na may darating na bagong biyaya at kailangan daw nakatutok ka dyan, Cancer, okay? Hindi pwedeng iaasa mo sa iba, kailangan talaga ikaw mismo involve ka. Narinig ko din some of you ay mag-aaral para lang ma-perfect mo to, para ma-master mo to, para dumagdag yung knowledge mo. Example, kung ikaw ay cook, parang you will study more on different food, no? O kaya kung ikaw ay balak pumasok sa isang coffee shop business this 2026, aaralin mo yung business of coffees sa Pilipinas, mga ganyan. So, kailangan to ng tiyaga mo. Pero ang pinakamaganda dito, may biyayang paparating na talaga namang paglalaanan mo ng atensyon. So, napaka-eventful ng 2026 mo, Cancer. Okay? Clarify natin siya. Page of Pentacles being clarified by the Ace of Wands. Yes, new life, new beginning ito. Nakita ko dito meron talagang tutubo na sibol ng bagong gagawin. At ito ay nag-uugat sa yung tiyaga at saka dedikasyon na pagtiyagaan ito. Kasi hindi lahat ng tao may pasensya na mag-start over or mag-aral ulit tungkol sa isang bagay. For example, sa kumpanya ninyo, sa trabaho, biglang nilipat ka ng department. So, kailangan mo aralin yon, yung sistema doon, yung galawan, yung bagong position, no? Maraming tao walang tiyaga. Pero ikaw, nakita ko talaga dito na kukunin mo yung pagkakataon at talagang iisip ka ng mga bagong paraan, mga bagong idea para ito'y tumagal sa'yo at lumago. For some of you, nakita ko promotion, no? Going to a new life, getting that job, getting that new house, yung mga ganyan, or new place. Congrats po. Talagang bagong buhay, bagong blessing. Congrats po para sa inyo, Cancer. I-claim mo to, it will be yours. In your divine messages, meron po kayong expect powerful change, be bold, and make the first move. Yes, kung gusto mo talagang magbago ang buhay mo, dumating yung mga swerte, you need to make a bold move. Napaka correlated nitong ating divine messages. You also have Seven of Pentacles in your divine messages. Sabi ng yung spirit guides, matuto daw tayo magtiyaga kesa maging irritable at um, isipin daw agad yung outcome kesa trabahuhin para makarating ka doon. Marami sa atin, kumilos lang ng konti, hinahanap na agad ang outcome. Naiirita agad. Natotorete kapag walang outcome, no? Dito sabi, pagtiyagaan. Matutong maghintay, matutong um, mag-trust sa divine power, divine timing. Darating daw ang matamis na bunga at the right time. Ang kailangan mo ngayon, dedikasyon, motivation, self-reliance, self-esteem, na magagawa mo at makukompleto mo kung ano man yung tinatrabaho mo. Okay? You don't need to worry. You don't need to doubt yourself. You need to trust more para dumating ang matamis na harvest. Okay? The Seven of Pentacles being clarified by you have the Ten of Swords. Yes. Sa kabila ng mga pain, suffering, no? Sabi dito, magubunga din yan. Yung mga pinaghihirapan mo. Nakita ko dito kung dumaan ka daw sa mahirap na parte, asahan mo na may upward motion yan. Ganun naman ang buhay, di ba? Pag bumaba ka, aangat ka. So kung ngayon nasa baba ka, asahan mo this year, 2026, ang pagbangon mo. Kung ano man yung mga bagay na tsatsagain mong hintayin at talagang pagsusumikapan mo, magubungan yan para sa'yo. So, lagi mo daw tignan yung good side or yung good
interpretation sa bagay-bagay kaysa isipin na, ay wala na yan, uwi na ako, iwanan ko na to, di na siguro to magbubunga. No, don't do that. The more na nahihirapan ka sa isang bagay, the more na tapusin mo, ipakita mo na hindi mo to susukuan. And soon, may kita mo rin na, okay, tapos na yung hardship ko dito, aanihin ko na to para maganyan. Okay? Outcome mo ito, but first, bigyan muna kita ng fortune cards. Meron po kayong fan, romance, celebration, and party. Yes, talaga namang sinabi natin kanina, na-confirm na meron talaga mga romance for other Cancer at mga party and gatherings that will really celebrate for you and your family. You also have career. Wow, meron po kayong magandang aspeto o magandang milestone pagdating sa iyong career this 2026. You also have Jug, light-hearted, carefree time. So, panahon daw to para mag-relax, bonding time with family, enjoy your life, celebrate maliit man o malaking mga successes. I'm seeing 555 in my clock telling me change is happening. Tingnan mo naman, from painful to happiness. So talagang may pagbabago sa buhay mo ngayong taong ito. Okay? You also have bear, danger especially in money matters. O, magandang paalala ito. Kailangan nyo daw pagtuunan ng pansin ng inyong kaperahan, ang iyong properties. Make sure na lahat yan ay bantay sarado ka. Alam mo yung mga lumalabas sa pumapasok na pera, especially your bank account, your payments, yung mga negosyo, no? So that your money ay well accounted for. Okay? Ang outcome ni Cancer for 2026, Page of Cups. Yes, it's all about you having this parang childlike energy. Masaya lang, ine-enjoy lang. Huwag mo siya daw dibdibin yung mga bagay-bagay, especially for those na may high blood pressure, mabilis magalit, mabilis magtampo, o mabilis mawala ng gana sa isang bagay. Kailangan daw relax lang. You don't need to take everything seriously. Panahon to para ma-enjoy mo at saka ma-appreciate mo yung mga maliliit at malalaking bagay sa buhay mo ngayong taong ito. Bumabangon ka pa lang, naghihilom ka pa lang. Kaya ngayon, you need to really confront your emotions. Harapin mo yung mga negative emotions sa dapat nang baguhin, itapon, para ang matira ay mga magaganda, positive energy, magaan, kumbaga. At madali mo na makikita yung tamang landas patungo sa mga bago mo pang tatahakin. Okay? Page of Cups being clarified by the Tower card. Yes. Kung pag binago mo daw yung mindset mo at saka yung nararamdaman mo sa isang bagay na alam mong hindi worth it ng feelings mo, doon daw magsimulang magbago ang kapalaran mo. Parang you need to redirect your emotions, redirect your energy. Ibigay mo daw yan sa kapaki-pakinabang, ibigay mo daw yan sa karapat-dapat. At doon daw makikita mo na, ay, parang nagbabago na yung buhay ko. Hindi na ganun ka-toxic, hindi na ganun kahirap. Kasi nilalaan mo na ang sarili mo sa karapat-dapat. Which is good at dapat lang kasi you're one of a kind, you're unique, and you deserve something na alam mong may magandang balik din sa'yo. So expect nyo po yung powerful change and you will love the new chapter of your life. Congrats po, Cancer. Ito po ang inyong 2026 reading. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages. Sa po kayo nakaresonate, Cancer, comment down below, babasahin ko po yan. Thank you again for watching hanggang dulo, Cancer. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.